Ano sabi? Who can know it? Now we know. Kasi natututunan na natin. I cannot trust myself. Kaya, ito, magkakaroon ng panibagong kahulugan sa inyo, yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Why? You cannot trust yourself. Yung pala ibig sabihin nun, ano pa? Hello? Lean not unto thine own understanding. Why? Because the heart is deceitful and desperately wicked. In fact, habang pinapangaral ang salita ng Diyos, may tatamaan sa atin. Ano yung tinamaan sa atin? Yung bagay na nag-contradict doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang masama, kasi hindi mo alam, na sa ikabubuti mo yung naririnig mo, galit ka sa nagsasalita. Kasi pinatatamaan ka. Tama? Kaya merong who can know it. Minsan tayo yung pinakahuling tao na nakakaalam, mali pala ako. Kaya sa Proverbs 4:23, ano sinasabi? Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence. Why? For out of it are the issues of life. As a man thinketh in his own heart, so is he. We are our worst enemy. We are not to lean on our own understanding. Masyado nagiging desperate, pastor, ang preaching, ha? Mas maganda yon. Maranasan natin yung ngit-ngit ng gabi para ma-appreciate natin ang pagbubukan ni Wayway. Hello? Durugin at dikdikin tayo sa ating kasalanan para makita natin na may pag-asa palang ma-repair kay Kristo. Ngayong umaga, i-highlight natin kung may makakatulong sa atin, hindi sarili natin. Kasi may ilan sa atin, matagal na natin linoloko sarili natin. Into thinking na okay ako, wala akong ginagawang mali. Kayo lahat mali, ako hindi. Hello? So, realization as a result of the realities in life. In fact, some of us, masyadong subsub sa buhay. When I say subsub, halos di ka makabangon. It might be figuratively. It might be literally. It might be intellectually, mentally, emotionally. Ang masama, you're not doing anything. Why? Because you are under the control of something else. Kaya napakalaga ng third word natin. Conviction, conflict, control. Pastor, how do I know kung ano yung kumokontrol sa akin? Look at your life. What are you doing? Are you doing what pleases God? That means you are being controlled by God. If what you are doing is just your own will, dito ko maligaya, di magpakaligaya ka. But don't blame God kung di ka makabangon. Kasi sometimes we feel bad kasi nasa lusak tayo ng problema. And yet, yung problema, yun yung pinili natin. And the more na nagpapakontrol tayo dun sa gusto ng laman,
Of course, ang sinusunod mo ay ang kalooban ng kaaway. Bakit? Kaya yung lesson natin kanina sa Sunday School, buy truth, do not sell it. Napakahalaga nun. Yung iba, hindi na nga bumibili ng katotohanan, ayaw pa nilang pakinggan. Tama? Kaya yung pinaka-worst na kalagayan ng isang matigas na ulo, darating yung punto, ayaw na niya makinig. Hoy, ba't ako pupunta ako dyan? Wala nang ginawa, kundi patamaan ako. Patamaan ng patamaan. Buy truth! Wala nang bayad eh. Pero sabi sa Biblia, let us buy truth. Ano ibig sabihin nun? Pahalagahan natin ang katotohanan. Hindi cheap yan. Yun yung ibig sabihin nun. It cost Christ His life to give us the truth. So realization. How I wish I have known this earlier. We are our worst enemy. We cannot trust ourselves. What's the third? The secret of our victory is Christ. That's the third realization. Gusto niyo magtagumpay? Gusto niyo magwagi? Gusto mo ma-overcome kung ano yung iyong dinadala sa buhay? In fact, hindi mo naman kailangan dalhin eh. Hello? Maraming nagsasabing Kristiyano sila, mabigat ang buhay kasi binibitbit ang kasalanan. Hebrews chapter 5, ang linaw eh. Bitawan! Tingnan nyo, gagaang ang buhay. Tanggalin mo yung nagpapabigat sa'yo. And you cannot do it on your own. Hindi mo nga pwede pagtiwalaan eh. Hello? Sana pinagbaho ko kayo ng salamin eh. Kasi alam niyo, kulang sa maraming Kristiyano, manalamin. Kausapin sarili at sabihin niya sa sarili niya, oy, magtino ka na. Hello? Kaya paborito ko yung Nehemiah chapter 5 verse 7. Nehemiah consulted himself. Every time nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, dapat may tanong tayo sa sarili natin. O ikaw, kumusta ka na? Ano naman ngayon? Anong balak mong gawin? Ay mali pala yan. Imbis na magalit ka, pagalitan mo ang sarili mo. Ikaw kasi, tigas ng ulo mo. Hello? Hindi tayo natatapos sa realization. Yung second point ko sa umagang ito is the reaction. How do we now react? O, kung hanggang ngayon galit ka sa akin kasi sa naririnig mo, wala ka ng pagbabago. Hanggang dyan ka na lang. Kasi wala akong sinasabi ngayong umaga na ikasasama mo. Hello? Walang sinasabi ang salita ng Diyos na ikasasama natin. Kung hanggang ngayon, tinatanggihan mo yung naririnig mo, ang laki ng problema mo. Masakit man sabihin, pero walang mangyayari sa buhay mo. May kalulugaran ka na balang araw, pagsisisihan mo, bakit ba akong di nakinig? Yun yung kaninang message, Sunday School. Hearken unto thy father. Pinagkakautangan mo ng buhay. Take note. Kaya sa akin, habang binabasa ko yun, it is not referring to the human fathers. It is referring to our Heavenly Father. Pinagkakautangan ng buhay.
Kaya yung ating ipamumuhay, paligayahin siya, pagbabayad ng utang na loob sa Kanya. Sa reactions, islas, nakakabit dyan yung ating responsibilities. Every time makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng clue kung ano yung dapat maging objective natin sa buhay. Every time nakakapakinig tayo, narinig natin at naintindihan natin yung kalooban ng Diyos, wala tayong ibang dapat isipin kung hindi kung ano yung dapat natin gawin para makasunod. Look at Romans 7. Tingnan nyo Verse 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. So, lagay nyo sa gilid ng verse 15, ito yung struggle. And this is part of reality. Kung kailan ako naging Kristiyano, naging mas mahirap ang buhay. Totoo. Lalo kung nagpapakatotoo ka sa buhay Kristiyano, sinusunod mo kalooban ng Diyos, habang sumusunod ka sa Diyos, maraming kumukontra sa'yo. Ang unang kaaway mo, pamilya mo. Tama ka. Hello! Naalala ko yung isang young people na nung hindi pa siya Christian, lalaya siya ng bahay, makikipag-inuman, uuwi siya ng madaling araw, lasing na lasing, sasalubungin ng nanay, babanyusan pa at lilinisin. Nung maging Kristiyano, uuwi siya na medyo hapon na, papagalitan ng nanay, pagmumurahin, kasi ba't daw umuwi? Ba't umuwi ka pa? Pag tinanong, saan ka galing? Simbahan. Ba't ganon? Ba't ganon? Naglamira sa mundo, okay lang. Naglingkod sa Diyos, pinagmumura at pinapagalitan. Kasi maraming gawain sa bahay. Notice, verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Verse 17, now then it is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me. Tignan niyo yung struggle, ha? Bakit tayo nag-i-struggle? Kasi nasa laman pa tayo. In fact, kahit may aircon tayo, pinagpapawisan tayo. Kasi hindi kaya ng aircon. Kaya pinag-uusapan na ngayon, palitan na natin ng bago. Pero ano ba yung naiinitan? Pag napalitan yan, ang susunod palagay ko, magiging reklamo natin. Ang ginaw naman. Bakit? Kasi hindi natin masasatisfy ang flesh. Noong una nagpe-pray ka, magkatrabaho ka, sinagot, yes, praise God, praise God. Later on, hindi ka na ma-happy sa trabaho mo. Bakit? Kasi walang bayad ang overtime. Hindi sapat yung sweldo. Ang ganda itanong, anong problema mo? Tama! The flesh will never be satisfied. Tapos magtatanong ka, ba't di ka happy? Why? Kasi in-entertain mo yung thought na I'm not happy.
Kaya it's a godly thing to be contented. Eh. It's a godly thing. Why? Kasi contentment is the right mindset. I'm happy with what I have. The sin that dwelleth in me. And for as long as we are still in this body, we will always have this conflict. Buti na lang may Kristo. Buti na lang may Panginoon. Mas lalo natin ma-appreciate ngayon yung paglapit at pagkapit. Paglapit, huwag ka lalayo. Sabi nga ni June, huwag kang pawala-wala. Kasi by the time na nagpawala-wala ka, magsisimula ka na magwala. Tama? Hindi tayo nagja-judge. Pero pag lumayo ka sa Panginoon, may balak ka. May iniwasan ka. Kasi sino yung magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Sino? Yung nandyan. Reactions and responsibilities. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. And this is the declaration of a Christian who is having a struggle with himself. Contrary dun sa komentary ng iba, na ito raw ay declaration ng isang hindi Kristiyano. Correction please, hindi magiging feeling ng isang hindi Kristiyano yan. Kasi ang hindi Kristiyano, hindi magi-struggle sa kasalanan. Nag-i-enjoy siya sa kasalanan. Kaya nga yun yung panggising natin eh. Christian ka ba o hindi? Kasi hindi ka dapat nag-i-enjoy sa kasalanan. To the point na pag habang nakukonvict ka, dinudurog ka, bibitawan mo at lalayuan mo kung ano yung nakakapagpasama sa'yo. Verse 19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Is that true? That's the struggle. Verse 20. Now, if I do that, I would not. It is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me. Take note of the word dwell. It is residing. So, what's our reaction? Our reaction is, we need to hate sin and love the Lord. Not the other way around. Ano tawag sa unbelievers? Contentious. Disobedient. Tama? Paano tayo mananagumpay? Hate sin and love the Lord. Pero the more nagiging serious ka sa buhay Kristiyano mo, the more you are aware of the conflict. Verse 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. And that's a reality. Yung kabuti ang gusto mong gawin, may kumahad lang sa'yo. Ano yun? Ano yun? May iba pa ba? Sino yung mahadlang sa'yo sa paggawa ng dapat mong gawin? Ha? Sino yung pinakamatindi nating kaaway? Verse 22. For I delight in the law of God after the inward man. Kaya hindi pwedeng unbeliever to eh. Hindi siya pwedeng unbeliever.
Kasi no unbeliever will delight in doing the will of God. At yun yung kagandahan. The more na ikaw lumalago sa pananampalataya mo, the more na nagiging totoo sa'yo yung conflict. Meron kang ayaw gawin, na dapat totoong ayaw mong gawin. Meron kang gustong gawin, na hirap kang gawin. Pero just the same, i-acknowledge natin na may struggle talaga. Tama? In fact, ito, lalo na kung pagod ka kahapon, galing ka pa sa biyahe, natid mo yung misis mo sa kung saan, mag-aalas 12 ka na nakauwi. Paggising mo kaninang umaga, may kumakalabit sa'yo, nagsasabing, pahinga ka na lang. Huwag ka na muna magsimba. Kawawa ka naman. Tanong, sino papakinggan mo? Kung sino yung pagbibigyan mo, kung sino yung papakinggan mo, yun yung magwawagi. At dahil hindi ka na nga nagsimba, kaya okay lang, andiyan ka na rin lang, bumangon ka, mag-aalas 12 na, tapos magtataka ka, gutom na ako, wala kumakain. Pwede naman magpa-deliver eh. Alam niyo, yun yung problema sa atin. Pagdating sa sarili natin, palaging okay. Kaya yung term na, nire-reward ko lang yung sarili ko. Actually, yun eh. Nire-reward ko lang yung sarili ko. Ang problema, palagi na lang yung reward. Tama? Am I exaggerating? No. Kasi we're talking of realities here. Pero after realization, dapat itulak tayo sa reaction. Ano pwede kong gawin? Actually, meron ba tayo pwedeng gawin? Oo at hindi. Meron ba tayong pwedeng gawin? Unahin ko yung hindi. Wala. Kasi hindi mo nga pwedeng pagkatiwalain yung kaaway mo eh. Kaya wala ka pwedeng gawin. Kasi by the time na gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Hindi ba? Hindi mo magagawa. Kasi hindi mo nga pwedeng pagkatiwalaan eh. May gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Yung ayaw mo gawin, yun yung ginagawa mo. Sino linoko mo? Akala ko ba, Pastor, may solusyon? Meron. Si Kristo. Paano nga, Pastor? Pabayaan mo siya mag-control sa'yo. Huwag mong kontrolin sarili mo. Ang problema, yun yung ayaw gawin ng marami sa atin. Kaya hindi mo nga mapagsabihan eh. Bakit? Marunong ka pa, buhay ko to eh. Tama? Bigat na sa buhay, meron siyang pwedeng gawin. Ayaw niyang gawin. Why? Doon siya maligaya eh. Kita mo, ang dali sabihin. Kaya lang nandadamay. Nabibigatan siya, lahat ng malapit sa kanya, dinadamay niya. Example, si Jonah. Inuutusan ng Diyos, may pinapagawa ang Diyos. Sabi niya, ayoko! Kaya tumakas. Kalagitnaan ng dagat, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. Imbis na siya lang yung bagyuhin, binagyo yung lahat na nasa barko. Speaking of damay,
Are you following me? So don't miss this kasi papunta ako dun sa control eh.